Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, malinaw ang nais na ipaunawa at iparating sa atin ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao, ang kahalagahan ng pagtulong, pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa. At kapag ang pag-uusapan ay ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, walang batas na maaaring humadlang, walang dapat, walang kung ano-anong mga dahilan, sapagkat kung tunay na nais na tumulong, wala nang dapat pang tanong na ibibigay. Di ba ganito ang nangyari dito sa kwento ng mabuting Samaritano? Nagkataon doon sa kanyang daraanan, nakita niya na may isang tao nakahandusay sa daan, halos patay na. At ang totoo, sabi ng Ebanghelyo, meron ng naunang dalawang nakakita doon sa taong yon, pero nilagpasan, hindi pinansin. Sino yung unang nakakita? Saserdote. Yung ikalawa, Levita. At yung ikatlo, Samaritano. Sino ba yung sinasabing saserdote? Pare. Tingnan mo nga naman kung sino pa yung pare. Nakita niya, nakahandusay sa daan, halos patay na yung tao, lumihis lang siya ng daan at hindi pinansin yung tao. Yung ikalawa, Levita, may pinag-aralan, may mataas na propesyon. Kapag sinabing Levita, ito ay isang taong may pinag-aralan. Pwedeng nasa seminaryo, nagpapari. Pero pagkakita ng Levita dun sa taong nakahandusay sa daan, katulad ng saserdote, lumihis din siya ng daan. Umiwas. Hindi niya pinansin yung tao. At yung ikatlo, Samaritano. Kapag sinabing Samaritano, itinuturing silang marumi. Ang mga Hudyo hindi nakikisama, hindi nakikipag-usap sa mga Samaritano. Kasi ang mga Samaritano, dayuhan, taga-ibang lugar, at dahil taga-ibang lugar, dayuhan, marumi. Hindi kami dapat makikipag-usap, makikisalamuha sa inyo. Marurumihan kami, mahahawa kami. Yan yung pananaw ng mga Hudyo. At nangyari na itong ginawan ng hindi maganda ay mukhang Hudyo. Kasi nandun siya sa teritoryo ng Jerusalem. At itong Samaritano, papunta siyang Jericho. Nagkataon ang pinakamalapit na daan, itong Jerusalem. Kaya doon sa nagdaan. Kaya nakita niya itong taong nakahandusay sa tabi ng daan, maraming sugat, binugbog, mukhang patay na.
Pero tingnan mo nga naman kung sino pa yung itinuturing na madumi at dayuhan, taga-ibang lugar, siya pang nagmalasakit at tumulong doon sa tao. Inalam agad ano ang pangangailangan. Binuhusan ng alak, ng kung ano-ano pang maaaring makagamot dito sa taong ito, pero hindi pa nakontento ang Samaritano. Isinakay pa niya sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at magdamag na inalagaan. Ginamot ang sugat at siguro meron siyang importanteng pupuntahan, kaya kinabukasan nagbilin siya doon sa may-ari ng bahay panuluyan at nagbigay siya ng pera. Maaari ba itong taong ito ay alagaan mo kung kinakailangan? Ito ang pera panggastos sa kanya. Pagbalik ko, dadaan ulit ako dito, babayaran ko kung kulang ang perang ibinigay ko na iyan sa iyo. Kaya ang tanong ni Jesus doon sa eskriba, sa palagay mo, sino sa tatlo ang nagbigay ng tunay na pakikipagkapwa doon sa taong nakahandusay sa daan? Ang nagpakita ng habag sa kanya, ang sabi ng eskriba. At ang challenge, ang hamon, ang paanyaya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, pagkatapos ng misa, lalabas na kayo ng simbahan. Sasabihin ng pari, tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Pero pwede rin sabihin, humayo kayo at ganito rin ang gawin niyo. Kapag may iniharap ang Diyos sa inyo na sitwasyon na nangangailangan kayong tumulong, magmalasakit at magmahal sa kapwa, katulad ng Samaritano, ganoon din ang gawin niyo. Amen? O diba? Walang sumagot. Bakit? Kasi abala. Biruin mo, yung Samaritano naglalakbay papuntang Jericho. Natigil siya sa kanyang paglalakbay para lamang asikasuhin itong taong ito. At hindi pa siya nakontento doon, isinakay pa niya sa kanyang sinasakyang hayop. Naghanap pa siya ng bahay panuluyan at inalagaan pa niya doon magdamag. At kinabukasan, kinakailangan pang dumukot siya sa kanyang bulsa para magbilin doon sa may-ari. Ito ang pera, kung maaari, pakialagaan mo. Kung kinakailangan bumili ng gamot, bumili ka. Kung kulang, pagbalik ko, ibibigay ko sa iyo. Malaking abala ang tumulong, ang magmalasakit, ang magmahal sa kapwa nangangailangan. Mas madali pang umiwas na lang
at mag-iba ng daan kaysa maabala pa sa pagtulong sa kapwa. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, humayo kayo at ganoon din ang gawin ninyo. Amen? Ayan. Medyo meron ng sumagot. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagmamalasakit, pagtulong at pagmamahal sa kapwa, lalo na silang nangangailangan. Sa katapusan, ilang araw pa lang ang nakakaraan ng sa Texas, USA, magkaroon ng flash flood. Mahigit 100 na yata ang namatay. Sana isama natin sila sa ating dasal. Pero maraming magagandang kwento ng kabayanihan. Balikan natin sa YouTube. Balikan natin yung mga kung ano-anong mga video clippings tungkol dito at makakarinig tayo ng mga kwentong nakaka-inspire, mga kwento kung papaanong yung isang tao nakapagligtas ng mas maraming tao, iba't ibang kwento ng kabayanihan. At ito yung kailangan natin ngayon. Yung magpapakabayani, ibubuwis ang sariling buhay para magligtas ng buhay. Yung walang camera, yung walang video, yung walang masyadong nakakakita, pero gumagawa ng mabuti sa kapwa. Yan ang mas kinalulugdan ng Diyos. Amen.